Dineklara na sufficient in substance ang House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaints laban kay VP Sara. Live mula sa Batasang Pambansa ng una sa balita, si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano ang numero ng botohan? Pareho yung nakuhang boto nitong dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte para sa sufficiency in substance. 54 po yung bumotong pabor, isa lang yung tumutol habang wala namang nag-abstain. Yung nag-iisang tumutol ay si Quezon City 4th District Representative Bong Sontay. Ibig sabihin, sapat ang laman o basehan ng impeachment complaints. Halos pareho yung grounds na inilatag sa dalawang reklamo. Isa nga doon sa mga ipinabubusisi ni Bicol Soro Party List Representative Terry Ridon sa komite ay yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ni VP Sara. Kapansin-pansin ayon kay Ridon yung paglaki ng ari-arian ng bise mula po sa 18 million pesos noong 2008, lumobo raw ito sa 88.5 million pesos noong 2024. Kinwestiyon naman ni Sontay yung koneksyon ni VP Sara sa umunoy bagman nito na si Ramil Madriaga. Bagay na tinabla ni ML Party List Representative Leila De Lima. Narito po yung kanilang mga pahayag. So we are relying on an affidavit issued by an individual who is currently in prison. Meron ba siyang appointment kay BP Sara to prove that he is an employee or an authorized person para ma-direkta naman natin yung linkage nung dalawa? We're not yet at the evidentiary stage. We're not yet supposed to judge whether or not Mr. Madriaga is credible. At Marian, kaugnay dito kay Madriaga, may epekto kaya ito sa impeachment proceedings lalo't kinasuhan ito ng perjury ni VP Sara? Jiggy, ay nga doon sa House Justice Committee, walang epekto itong perjury complaint ni VP Sara laban kay Madriaga sa gumugulong ng impeachment proceedings. Ipasasabina o ipatatawag din naman daw kasi itong si Madriaga para nga patunayan yung kanyang affidavit. Ilan po doon sa mga salaysay ni Madriaga ay kung kani-kanino at saan napunta ang confidential funds ng Vice Presidente. Narito po yung pahayag ni Congressman Terry Ridon. Kung ang status po ni Mr. Madriaga ay confidential informant, within yung sinasabi niya hong context of use of confidential funds. So, ibig sabihin, hindi talaga siya maging empleyado, kundi ang estado niya ay confidential informant. So, At ngayong nadeklara na sufficient in form and substance yung dalawa reklamo, anong susunod na proseso dito sa Kamara? Jiggy, formal na padadalhan ng notice ng komite si VP Sara. Kalakip po itong kopya ng dalawang reklamo at meron siyang 10 calendar days para sagutin ito. Pagkatapos ay bibigyan naman ng pagkakataon yung mga complainant na mag-reply sa sagot ng bise sa loob po ng 3 days. At another 3 days naman para sa rejoinder ng kampo ng bise. Ayon nga kay Justice Committee Chairperson Jervy Luistro, target nilang muling mag-convene sa April 8. Yan ay para naman tukuyin kung sufficient o sapat ang grounds for impeachment laban kay VP Sara. At doon na malalaman kung uusad na sa pagdinig o hearing proper yung mga reklamo. Jiggy. At meron na bang reaksyon ng kampo ni VP Sara dito sa usapin ng impeachment? Jiggy, sa isang pahayag, sinabi nga ng defense team ni VP Sara na susuriin nilang mabuti yung mga isinagawang hakbang at pagdinig ng komite. Hindi na rin daw muna sila magbibigay ng komento sa media at haharapin daw nila ang usapin sa wastong prosesong naayon sa batas. Para naman doon sa kapatid ni VP Sara na si Congressman Pulong Duterte, hindi na raw niya ito ikinabigla. Patunay niya ito na ginagamit ng Kongreso ang impeachment para sa politika at hindi sa katarungan. Pinuri pa niya si Sontay sa umanong paninindigan at hindi pagpapapressure sa mga kapwa kongresista. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.